Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Muli tayo narito sa bahay-sambahan. Tayo magsitayong lahat. At tayo po ay magpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga awitin. Amen. Amen. Let's sing this song, The Comforter Has Come. Amen. Amen. We have the Comforter. We have the Holy Spirit in our hearts that signifies that you're the child of God. Nung tayo po ay manampalataya sa Panginoon, sabi ng Bible, we are sealed by the Holy Spirit of promise. Amen. Amen. Let's sing this song on the first verse now. Oh, spread the tidings round, wherever man is found, wherever human heart and human words abound. Let every Christian tongue Come on, sing on. proclaim the joyful sound. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promised King. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. Amen. On the second verse. Sing till the echoes fly above the vaulted sky, and all the saints above to all below reply. Amen. In praise of endless love, the song that never will die. The Comforter has come. Sing on. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promised King. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. On the last verse now. The long, long night is past, the morning breaks at last, and hush the dreadful wail and fury of the blast. As o'er the golden years, Amen. the day advances fast. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promised King. Oh, spread the tidings round, wherever man is found. The Comforter has come. Let's sing the song, I'm blessed and I know that I am because Amen. Jesus take control of my life. Amen. Amen. Tayo may kamayan habang inaawit po natin tong I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Amen. Amen. Ready now. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Come on, sing on. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to have a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, How are you, brother and sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. One more time. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Amen. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to have a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me, How are you, brother and sister?
I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Amen. Let's sing another song. I'm on the winning side. Amen. Salamat po. Hindi tayo talunan. Tayo po'y nagwagi dahil ng Panginoon na nasa ating buhay. Amen. Let's sing this song on the first verse. Once I drifted out in sin, had no hope nor joy within, and my soul was burdened down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong. Now I know I'm on the winning side. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Now in sin no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. All the ladies now, second verse. Amen. Come on, ladies. Amen. Come on. It's over now. Glory lies is on my brow, and my soul. Amen. All together now. And the verse. Come on. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. All the men now. I will never have a fear, for my Lord is ever near, and in Him so often I can find. Come on. He's the keeper of my soul, since I gave Him full control, and He lays me on the winning side. Come on. All together now. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. To God be the glory. Amen. Great things He had done. First verse. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Come on. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Lahat ng mga young people. Oh, perfect Come on. redemption, the purchase of love. Amen. To every believer, the promise of Yes, God. amen. The vilest offender who truly Sing on. believes that moment from Jesus a pardon All together now. received. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory.
great things He had taught us, great things He had done, and great our rejoicings through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus. Come on, all together now. Praise the Lord, Praise the Lord. let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. One more song. Amen. Great is thy faithfulness. Amen. Wala pong katulad ng Panginoon sa kanyang katapatan sa ating buhay mula noon hanggang ngayon. Kung bakit ikaw ay narito pa, nakakapanatili, naglilingkod sa Panginoon, nagpupuri, because we have the Lord, the great God, who is faithful to every one of us. Amen. Let's sing this song from the heart on the first verse. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. All the choir, second verse. Amen. Sun, moon, and stars in All together now. join with all nature in manifold greatness to thy great faithfulness, mercy and love. Come on. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. On the last verse now. Pardon foreseen and all peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand
Tayo po manangin. Ama namin Diyos na malulatis lahat, tunay nga po Panginoon na pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Salamat Panginoon Diyos sa inyong katapatan dahil po ang inyong kahabagan ay laging bago tuwing umaga. Salamat po Panginoon dahil ang inyong kabutihan at kahabagan ay laging available at lagi po itong sumusunod at humahabol Panginoon sa amin. Walang araw Panginoon na kung saan ito po ay lagi naming naranasan. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan na kung saan Panginoon ay binigay niyo kami ng pabor. Bagamat hindi kami karapat-dapat, subalit salamat Panginoon dahil patuloy niyo pong tinutugunan ang lahat po na aming mapangailangan, patuloy niyo kaming iniingatan at patuloy po naming naranasan ang buhay na masaya at maganda sa piling po ninyo. At ganun din Panginoon, salamat dahil sa inyong kahabagan. Panginoon ay bagamat kami, Panginoon, ay laging nagkakasala sa inyo. Subalit salamat, Panginoon, dahil you are so patient with us at hindi po kapagdaka na inyo kaming pinapalo, kundi patuloy kaming inuunawa at inaantay, Panginoon, na magbalik loob sa inyo. Kaya, Panginoon, naway lalo po namin kayong makilala pa sa aming buhay at nang sa gayon, Panginoon, ay lagi namin ibalik sa inyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng parangal at pasasalamat sa buhay na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa tagumpay ng gawain kaninang umaga at kami po ay umaasa sa hapong ito na kung paano nyo kami, Panginoon, pinagpalay ng salita ay muli nyo kaming hamunin at muling makasumpong, Panginoon, ng biyaya mula sa inyo. Inyo pong gamitin, maging aming maangaral ngayong hapon. Salamat sa pag-iingat nyo po sa Kanya, sa pagpunta po dito, na may bigyan siya, Panginoon, ng karunungan, ng kapangyarihan, nang sa gayon, Panginoon, ay malaya niyang maibahagi ang salita po ninyo na muling hamon po sa aming pananampalataya. Maging, Panginoon, aming pastor at si Ma'am Donna, patuloy naming inaalala na kung saan nasa Samar po sila ngayon, patuloy silang ingatan at patuloy na gamitin sa mga kapatiran doon upang maging hamon at pagpapala sa pananampalataya. Sa inyo namin ibinabalikan lahat ng kapurihan. Tunay nga po na kayo'y mabuti sa aming buhay. Ang lahat ng papuri pasalamat ay aming binabalik tanging lamang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Manatili tayong nakatayo po sa pagpapatuloy ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So tinatawag ko po ang ating mga kapatid para pangunahan tayo sa pagbabasa sa hapong ito. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa Job chapter 11, verse 1 to 20. Verse 1. Nang magkagayoy, sumagot si Sopar na naamatita at nagsabi, Hindi ba sasagutin ang karamihan ng mga salita at ang lalaking mga salita ay aariing ganap? Pamamayapain ba ang mga tao ng iyong mga paghahambog? At kung ikaw ay nanunuya, wala bang hihiya sa iyo? Sapagkat iyong sinasabi, ang aking aral ay dalisay at ako'y malinis sa iyong mga mata. Ngunit o ang Diyos naway magsalita at bukhin ang kanyang mga labi laban sa iyo. At ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan, pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa. Talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Mataas na gaya ng langit, anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol, anong iyong malalaman? Ang sukat niya oy mahaba kaysa lupa at maluwang kaysa dagat. Kung siya'y dumaan at magsara at tumawag sa kahatulan, sino mang makapipigil sa kaniya? Sapagkat nakikilala niya ang mga walang kabuluhang tao, nakikita rin naman niya ang kasamaan, bagaman hindi niya pinapansin. Ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa. Oo, ang tao ay pinanganak na gaya ng anak ng mabangis na asno. Kung iyong ihahanda ang iyong puso at iuunat ang iyong mga kamay sa kanya, kung ang kasamaan ay sumaiyong kamay, ilayo mo at huwag manahan ang kalikuan sa iyong mga tolda.
Walang pagsalangang iyong itataas ang iyong muka na walang kapintasan. Oo, ikaw ay matatag at hindi matatakot. Sapagkat iyong malilimutan ang iyong karalitaan, iyong alalahaning parang tubig na umaagos. At ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa katanghaliang tapat. Bagaman magkaroon ng kadiliman, ay magiging gaya ng umaga. At ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpahinga kang tiwasay. Ikaw na may hihiga at walang tatakot sa iyo. Oo, maraming liligaw sa iyo. Sabay-sabay po tayong lahat. Ngunit ang mga mata ng masama ay mga ngalumata at mawawalan sila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Amen natin pong awitin, Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Amen.
mo yung lahat at atin pong kantahin, Standing on the Promises. Amen. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Maaari na po tayong makaupo. How I love to read the book you wrote for me. You love the world so much you gave your son. Written there in crimson, you told me I'm forgiven. It is done. It is done. So if you never speak another word of blessing, and the silence leaves me with a sense of loss, I'll remember when my heart begins to question any doubt that you love me was settled at the cross. I would be the first to admit I don't deserve the kind of favor you have always shown. But you don't have to tell me, you proved how much you love me. And I know, I still know, that if you never speak another word of blessing, and the silence leaves me with a sense of loss, I'll remember when my heart begins to question any doubt that you love me was settled at the cross. Every word was mercy, every breath forgave, every drop of blood testifies of grace. So if you never speak another word of blessing, and the silence leaves me with a sense of loss, I'll remember
much you love me was settled at the cross. Sound check. Amen. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Amen. Wala na po tayong pag-aalinlangan pa. Yung hindi natin kayang gawin, yung sinasabi ng pag-ibig ng Panginoon, pinatunayan niya na po sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa mensahe ng awitin. Tunay nga po nakapakabuti ng Diyos sa atin. No? Ang kanyang pagmamahal ay walang katulad. At ngayong hapon po mga kapatid, agpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaninang umaga ay binusog po tayo ng salita ng Diyos. Mayroon tayong mga ngaral na dinala ng Panginoon, pinadala ng Panginoon dito. At ngayong hapon, ganun din po ulit, no? At dinayo pa po tayo rito, no? From Australia, no? At ito pong ating mga ngaral ngayong hapon ay missionary po sa Australia po at ang kanyang family. Thailand pala, Thailand, sorry po. Thailand, okay. Ang kanyang family po ay hindi niya nakasama ngayong hapon. Siya na po magkikwento mamaya ng paano ang Panginoon tinawag siya doon sa lugar ng Thailand. At napaka ganda ng patutuo na kanyang sinabi kanina. May siyang sinimulan na gawain na bago siya magpunta ng Thailand, siya ay nagsimula ng gawain dito sa Vietnam, no? At naging teacher niya pa po ang ating pastor, no? Sa Bible School nung siya ay nag-aral sa Bible School. At tunay nga pong itong mga ngaral na datayo ngayong hapon ay pagpapala ang kanyang buhay at matagal ng kaibigan ng ating pastor. Tayo magsitayong lahat, no? At let us be excited at ang ating mga Biblia, no? Para hindi po tayo antukin, no? Pag binanggit po yung verse, no? Tingnan nyo yung Biblia nyo, basahin nyo rin, no? At napakahalaga po ng ating pakikinig ngayong hapon. Amen! Handa na po ba ang lahat? Amen. Tawagin po natin ang ating pastor. Amen. Sawariton Bayan Cup. Greetings yan sa Thailand. Magandang tanghali po ang ibig sabihin yan. Yaman din naman na kayo ay nakatayo na, ay akin po kayong inaanyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Lucas. Kabanata 5. Subukan ko magtagalog ngayon dahil nung tinuruan kami ni Pastor Conwy ng homiletics doon sa Bible School, Tagalog talaga. Kaya nung habang nagbabasa kayo kanina, ako tuwang-tuwa. Naalala ko ng mga Bible student po kami. At blessing po ang inyong pastor sa aming pong buhay bilang mga Bible student. Amen? At marami po ako natutunan. Hindi ko lang alam kung pumasa ako sa kanya sa homiletics nung araw. Kaya lang, wala siya ngayon. Well, hindi naman ako bago dito. Marami ng beses ako nakarating po dito sa inyo. At I thank the Lord for this privilege. Luke chapter 5, verses 1 to 11. Basahin ko po. Sundan niyo po ako sa inyong mga mata. English po muna ang aking pong babasahin. Ano po? And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were on the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink.
When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch men." And when they had brought the ships into land, they forsook all and followed him. Shall we pray? Father, we thank you today for this privilege, Panginoon, na ibinigay mo upang makasama po ang inyong lingkod sa pananambahan ng Christ Baptist Church dito sa Muntinlupa. Salamat, Panginoon, sa mga kamanghamanghang bagay na inyong ginawa sa kanilang buhay bilang isang iglesia. At ngayong hapon, Panginoon, kami po dumudulog sa inyo ng patuloy mong ingatan si Pastor Conwy at patuloy mong i-bless, Panginoon, ang pananambahan, ang pangangaral po ng inyong salita. Ang pangalan po, Panginoon, ninyo ang maitaas sa aming kalagitnaan, hindi ang sinuman. Salamat po. Miling namin ng Banal na Espiritu ang siyang mangusap sa kalagitnaan po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Maraming salamat. No? At thank you din sa nung nakaraan. Hindi ko na alam kung kailan na uli ako na nakadalaw dito, but I appreciate your pastor and you as well for welcoming us anytime na nandito po ako. The other week, nag-usap po kami ni Pastor Conwy at sabi niya, "Nasa Pilipinas ka ba?" Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Opo." Talagang ang bilis kong sumagot nung tinanong niya ako kung nasa Pilipinas ako. So, "Anong available na Sunday mo?" Sabi niya sa akin. So, ang una kong binigay ay sa 22, sa last Sunday. At pero yung Sunday na yon ay magmumula pa pala ako ng Rosario, Batangas. Kaya baka hindi ko maabot ang 2:00 na pananambahan. So, nung isang araw, tinawagan ko siya, baka pwede pong ma-move ng 15. Sabi niya, "Sige, yung naka-schedule, i-move din natin." Kaya kung sino man po yung naka-schedule ngayon, ay pasensya na po at naitulak kita sa iyong schedule ngayong hapon. Well, purihin ng Panginoon, by end of May this year, ay lalabas na po yung aming pong missionary visa. Ito mga nakaraan pong 2 taon, ang aming pong visa ay student visa and then naging tourist visa, paiba-iba, para lamang makapasok kami sa Thailand at makapag-aral ng kanilang lengguwahe. November last year, nag-exam na po ako sa level 6 ng kanilang lengguwahe at purihin ng Panginoon sa kanyang biyaya. And then, before I came here, na-interview na ako ng aming organization and they said, "You are now eligible to get your missionary visa." Kaya sa May po ng last week ay maitatatak na po sa passport namin yung parang pinaka-permit namin na missionary doon na pwede na kaming mangaral, pwede na kaming magtanim mag-plant ng churches. Pero bago po dumating yan, meron na po kaming sinimulan na isang gawain sa bandang north ng Bangkok. Mga 3 oras po ang biyahe. Sinimulan na po namin yon tuwing Sabado. And I have been praying to conduct the very first Sunday service po doon. At magkakaroon na po ng katuparan. Ang naging signal ko po doon ay nung nagsabi yung anak namin na si Micaela, yung bunso, na she would like to come with us and help us in the ministry. So, by March 2, sasama na po siya sa kanyang nanay, punta na doon, and then nung nagsabi siya na pupunta na siya sa Thailand, nag-pray na ako. Sabi ko, "Lord, may pianist na kami." Kasi yung anak ko po yung pianist doon sa church Yung dati kong pinagpastoran, ngayon si Pastor Romel na. Ay yung pamangkin ni Sister Susan. Yun po yung pastor na ngayon doon. Pero aalis na rin po siya doon at tutulong sa amin doon. Sabi ko, "Lord, may pianist na kami. Pwede ba humingi sa'yo?" Sabi ko, "Bigyan mo naman ng piano yung anak ko." So last week, may nag-email sa akin. Ang sabi nung nag-email sa akin, "Nakabili ka na ba ng keyboard?" Ang bilis kong sumagot. Sabi ko, "Hindi pa po." Sabi niya, "Sige, magpapadala kami ng pambili sa'yo." Ayan. So meron na po kaming
pambili ng keyboard. Dapat dito ko hihingin yun eh. Kaya lang meron na nagbigay. Kaya hindi na po ako hihingi sa inyo. Joke lang. Ngayong hapon ay meron po akong gustong talakayin na lesson na pamamagatan ko ng Tagalog na pamagat. Ang 3 aklat ni Pedro. Ayan, di ba? Baka sabihin nyo, may ibang doktrina yata si Pastor Ricky. Sabi pa naman ni Pastor Conway sa akin, kampante ako Brad pagka mag-preach ka doon kahit wala ako. Kasi alam ko na hindi ka magtuturo ng ibang doktrina. Wala po akong ituturo sa inyo na bagong doktrina ngayong hapon. Baka hindi na ako makatuntong dito pag meron akong bagong doktrina. Tuklasin lang natin ito. Bakit ko pinamagatang 3 aklat ni Pedro? Alam naman natin, meron lamang 1st, 2nd Peter sa New Testament. Tama ho ba? Amen? So I'm not telling you na merong 3 aklat na sinulat sa Apostol Pedro. But this afternoon, gusto ko pong tignan natin, sulyapan natin ang buhay ni Apostol Pedro. At ano yung 3 bahagi sa kanyang buhay na makakakuha tayo ng isang magandang aral. Amen? Now, just like Peter, tayo po, meron tayong mga events sa buhay natin na parang minsan ayaw na nating alalahanin. Tama ho ba? Amen? Naalala nyo si Pedro, siya yung nagsabi na, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila usigin. Sabi ng Panginoon kay Pedro, alam mo, okay yan eh, pero bago sabi doon sa before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Yung palang cock crow na yan, hindi pala yun manok. Hindi pala yun tumitilaok na manok gaya dito sa mga probinsya dito sa Pilipinas. Meron pala sila doong panggising tuwing umaga na cock ang tawag na tumutunog. Diba sa mga Middle East meron tumutunog na mga ganun. Pero ngayon, ang portrayal kay Apostol Pedro, siya ay bantay sa langit, may hinihimas na manok. Pagka tumilaok yung manok, hindi ka pwedeng pumasok sa langit, sa impyerno ka. Naalala niyo yon? Yung mga kwento sa atin ng mga bata-bata pa tayo. Hindi pala totoo yun na siya yung tagabantay ng pintuan ng langit na may hawak-hawak na manok. Kaya siya yung santo ng ilang mga kalalakihan na nandito ngayon noon. Yung mga nananaya pa sa mga sabungan. Pero binago na kayo ng Panginoon. Tama ho? Amen? Meron namang event sa buhay po ni Apostol Pedro na nung dinakip nila ang Panginoon, naalala nyo nung hinagkan ni Judas ang ating Panginoon dun sa Garden of Gethsemane. Tama? Anong pinadala ng Panginoon sa kanila? Magdala lang kayo, 2 espada. Okay na yan. Kinuha ni Pedro yung isa na yun at tinaga niya yung tenga noong isa doon sa mga sundalo. Sa isang bahagi ng banal na kasulatan, ang pangalan niya ay si Malchus. Tinaga yung tenga, pero binalik ng Panginoon. Kasi mahirap kung hindi niya ibalik. Sila'y ikukulong at sila'y papatayin din. Kaya binasa ko yun, sabi ko, bakit ba kailangan ibalik ng Panginoon yun? Pero ganyan yung buhay ni Pedro. I think we can relate na nung mga unbeliever pa tayo, meron tayong mga naging hakbang sa buhay, tama ho? Meron tayong mga nasambit, meron tayong mga nagawa, na pagka tinignan natin, kaya ba akong patawarin ng Panginoon? But the life of Peter is a testament, mga kapatid, that God can give to anybody a second chance. Amen? So, itong ating pong pag-uusapan na 3 aklat o 3 bahagi ng buhay ni Apostol Pedro, nangyari sa iisang lugar. Nangyari doon sa tabing dagat, nangyari doon sa gitna ng dagat na yan. Amen? Ayun ang ating pong mga titignan. Handa na kayo? Tignan natin itong 3 na ito, mga kapatid. Na itong 3 ito, akala natin, this is our encounter with the Lord Jesus Christ. But of a truth, na ito yung pangyayari noong dumating ang Panginoon sa ating pong buhay. What does the Lord wants us to see in these experiences of the Apostle Peter, na itong experiences po ni Apostle Peter na ito, mga kapatid, ay nangyari din po sa atin. I hope and I believe so. Number 1, when the Lord Jesus Christ walked into his life. Nung dumating ang Panginoon at lumakad ang Panginoon, papasok sa buhay ni Pedro,
Kailan po nangyari yan? Yung una, dito po sa Luke chapter 5. Ang cross-reference po nito, makikita po natin doon sa Matthew chapter 4. Amen? Nung dumating po ang Panginoon dyan, nangisda sila, magdamag, wala silang nahuli. At nung dumating ang Panginoon, ang sinabi ng Panginoon sa kanya nung pagkatapos niyang mag-preach doon sa bangka ni Simon, no? Launch out, no? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Ang sagot ni Pedro, Panginoon, Master, magdamag na ho kaming nangisda eh. Pero walang nangyari. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Do you remember that day nung dumating ang Panginoon sa buhay natin? Some of you might be in a situation na mayroong mabigat na problema. Tama? That day when we saw from the scripture that we are sinners and we cannot do anything to save our souls from hell. Tama ho? Dumating ang Panginoon sa ating pong buhay, mga kapatid. We opened our heart. We made that decision to open our heart and accept Him as our Savior. That's the time that the first day, mga kapatid, that when the Lord Jesus Christ walked into His life. Just imagine mo, no? Diyan, ang daming sumusunod sa Panginoon, multitude. Kung babasahin po ninyo, babalikan ulit natin, mga kapatid, yung verse number 1 ng chapter 5. Ang sabi niyan, as the people press upon Him to hear the word of God. He was there, but He was after, not only for the multitude, but He was after one person. Ganon kahalaga ang bawat isa po sa atin sa mata ng ating pong Panginoon. Amen? Yung mga circumstances na mga nangyari sa buhay natin ay ginamit ng Panginoon upang sa ganon mabuksan ang ating kaisipan, higit sa lahat, mabuksan ang ating pong mga puso at maintindihan natin ang ating pong pangangailangan sa tagapagligtas. So the Lord Jesus Christ came into the life of Peter. The same is true when the Lord came into our lives when we received Him. Do you remember that day when you opened your heart and received the Lord as your Savior? Hindi ko pa makalimutan yan nung tinanggap ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas. Nakita ko mula sa salita ng Diyos na ako isang makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Papunta ako ng impyerno. Ngunit salamat sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo na binayaran niya ang ating mga kasalanan. Amen? And when I invited Him into my heart, that's the time that the Lord Jesus Christ walked into my life. And anong dala-dala ng Panginoon, mga kapatid? Anong sinabi ng Panginoon when He walked into the life of Peter? Sabi niya dun sa Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers of men. Amen? Ang sabi niya dito sa Luke chapter 5, mga kapatid, huwag kang matakot, magmula sa mga oras na ito ay magsisimula kang mangisda ng mga kaluluwa ng mga tao. Amen? Alam niyo ba, mga kapatid, nakaakibat doon sa ating pong kaligtasan ay hindi lamang para mag-enjoy tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan, hindi lamang para magkaroon tayo ng pag-asa ng langit, hindi lamang meron tayong pag-asa na pagka tayo namatay, mga kapatid, makakapiling po natin ang Diyos. Kasama po dyan, mga minamahal, doon sa ating pagtanggap sa Panginoon, doon sa ating pagkaligtas, bawat isa po sa atin ay binigyan tayo ng Panginoon ng tungkulin na mamalakaya ng mga kaluluwa. Amen? Pansinin niyo po, ilan sa mga disciples ng Panginoon ng mangingisda? Nasa 7. Bakit karamihan sa kanila mangingisda? Kasi itong mga mangingisda na to, matatapang. Lalaot sila. Ganyang uri ng pananampalataya ang nais ng Panginoon na maisip po natin, mga kapatid. Iniligtas tayo mula sa mga kasalanan natin at ang ninanais ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay mamalakaya ng mga tao. Amen? The Lord asked them, ihulog niyo yung lambat ninyo.
Was the Lord after those fishes? Not at all. The Lord was really after Peter, that he wanted this man to know him. Amen? And he wanted this man, and he wanted to use this man mightily. The Lord was there out there teaching the people. But He was out there also for a certain individual, mga kapatid. He wanted to introduce Himself. And when this person realized his situation, ang sabi ni Peter, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Fear not, sabi ng Panginoon sa kanya, from henceforth, thou shalt catch men. Kaya si Peter, nung nakita niya ang daming mga isda, we can learn something here also. Nung nakita niya ang daming mga isda, hindi niya sinabing, Lord, daming isda nito ah. Bigyan mo pa ako. No? What do I mean to say? Some people, they look at the Lord Jesus Christ just for material blessings. But when Peter saw the goodness of God, what did he realize? He realized that he is a sinful man and that this person in front of him is the holy God. That's why he asked for forgiveness. He felt something different. That's why the Lord Jesus Christ told him, huwag ka matakot. Magmula ngayong araw na to, ikaw ay magiging mangingisda ng mga tao. He did not go around and brag to people, oh, tignan ninyo, ang dami naming nahuli. What he did when he saw the blessings of God is that he fell down at Jesus' feet and asked for forgiveness. Alam mo, tayo mga kapatid, never na pinangarap ng Panginoon ng mga anak ng Diyos maghirap. Hindi yan sinabi na ang mga simbahan dapat luma yung kanilang mga gusali. Hindi yan sinabi na dapat ang mga Kristiyano gumagapang sa hirap. Gusto ng Panginoon i-bless lahat. Amen? Na sana po, pag dumating yung mga blessings na yan, mga kapatid, nagkakaisa po yung isip natin, nagkakaisa po yung puso natin, that we all come to church every time the door of this church is open, and then we say, God, thank you for your blessings. And then as the Lord bless you, realize this, God wants you to become fishers of men. Binigyan ka ng Panginoon ng mga tao under you sa iyong hanap buhay. Kasi gusto ng Panginoon na makakilala ang mga taong yan sa pangalan niya. Binigyan ka ng Panginoon ng mga kamanggagawa doon sa inyong opisina, mga kapatid, kung saan ka naroon, sapagkat nais ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapala na tinatanggap mo dyan, yung mga tao na nasa paligid mo, aabutin mo yung mga yan. Different kinds of people, all status of life, we should reach those people kung saan po kayo inilagay ng ating pong Panginoon. Amen? When he saw the Lord, he was amazed. When he saw the blessing of the Lord, he realized how sinful he was. Ito yan, mga kapatid, pag nakita mo yung mga blessing ng Panginoon sa buhay mo, it is a sign telling you, you've got to do more for me. Amen? It is a sign telling you from God, you've got to tell about me to other people. That's the first instance when the Lord walked into the life of Peter. Number 2, Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Verse 22. And straightway, Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out
for fear. Minsan, nagpapakita na ang Panginoon sa atin ng kanyang presensya. Natatakot tayo sa kanya no? Kala natin multo. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. 28, I like this. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. And he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Ano yung number 1 po natin? When Jesus walked into the life of Peter. Pangalawa, when Jesus walked with Peter on the water. Mahaba-haba ito. When Jesus walked with Peter on the water. Kasi ang nakikita lang po natin dyan, when Peter stepped out of the boat. Kita nyo, nabasa niyo dyan mga kapatid. And then, I don't know how many steps he made. Pero nung habang naglalakad siyang ganyan, sinubukan ko yan maglakad sa tubig. Pagka kami nag-outing dyan sa Pansol, nung araw, medyo ganto-ganto na yung katawan ko noon, bubuelo ako. Tatakbo ako na mabilis. Tignan ko nga kung ilang hakbang yung magagawa ko bago ako lumubog. Isang hakbang pa lang, lubog na ako Hindi ako makalayo siguro nga talagang mabigat ako. Natanggapin ko na yung katotohanan. Walang record kung ilang hakbang si Peter. But when he saw the wind, sabi ng Bible mga kapatid, the wind boisterous, he began to sink. Di ba? Nakarinig na po kayo ng mensahe tungkol dyan na when we lose our eyes on the Lord Jesus Christ, doon natin mararanasan yung matatakot tayo, lulubog tayo. Tama? But I want us to focus mga kapatid, when Peter called on the name of the Lord when he was sinking on that water, nung inabot ng Panginoon yung kanyang kamay, muli nakatayo si Peter sa ibabaw ng tubig. Tama ho? Amen? And then sabi diyan, and when they came to the boat, ibig sabihin, naglakad sila. Tama ho? Magkahawak kamay, tingin ko kay Pedro, hindi na niya binitawan ng Panginoon Nalala ko nung nagkaroon kami ng mission trip sa Abra. Meron kaming outreach doon, church na rin po ngayon, doon sa Abra. Pumunta kami doon sa isang parang tunnel doon sa taas ng Abra at nag-swimming kami doon. Yun yung bagsakan ng tubig ng bukal galing sa ibabaw ng bundok. Yung isang kasama namin, akala niya, kayang-kaya niya, nag-swimming siya. Maya-maya, sisinghap-singhap na siya. Ang sabi niya, tulungan niyo ako, nalulunod ako. Nandun na siya sa gitna, malapit na siyang lamunin ng tubig. Kasi paikot yung tubig na ganyan. Langoy agad ako, mga kapatid. Pinuntahan ko agad siya. Ganun pala pag sinusubukan mo magligtas ng mga nalulunod, ikaw ang malulunod. Kasi kakapit sa'yo hihilain ka niyan Pero pag ang Panginoon ang kinapitan mo, hindi siya lulubog Tama? My point here is this, mga kapatid, the second part of the life of Peter that he enjoyed so much and written in the Bible, mga kapatid, not only when the Lord walked to his life that day when they caught nothing. The second part is that when he experienced, mga kapatid, holding on to the arm of the Lord and they were walking on water. Now, let me tell you, mga kapatid,
No, walking on water is an impossible feat. Tama? Hindi kayang gawin yan ng kahit sino. Mayroon mga nagpapakita ng mga magician daw na lumalakad sa tubig, pero pagka pinag-aralan mo kung paano nila ginagawa yan, nagtatanim pala sila ng mga poste na gawa sa salamin na eksakto doon sa ibabaw ng tubig, na pag naglalakad silang ganyan, hindi sila actually umaapak sa tubig lang. Hindi umaapak sila doon sa may mga nakatayo na mga poste. All the way they were fooling us. But here is an example, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ, He has proven that He is God. He is mighty. He is powerful. The impossible has been done. Amen? Ano ngayon yung meron po kayo sa buhay ninyo na nung araw pangarap mo lang? Because since the day you followed the Lord, God has allowed you to walk on water. Amen? Di ba ang sarap, no? Alam mo, tuwing pinag-aralan ko yung tungkol sa blessing ng Panginoon, naalala ko lagi yung sa Psalm 23 na, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Di ba? Marami din namang pera yung mga wala sa Panginoon. Tama? Meron din namang mga wala sa Diyos na mga mayayaman. Ang dami nga nila. Ano? Pero, who is preparing their table? The blessings of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow in it. Sabi ng Bible. Amen? Alam mo mga kapatid, pag ikaw anak ng Diyos at nagtatapat ka sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, you will enjoy things that you know this is from God. Amen? Some people might have things in their lives because they did it and they got it just, kumbaga sa kanilang sariling kakayanan. Pero I want to tell you, iba ang saya pag yung blessing na meron ka galing sa Diyos. Yung family mo galing sa Diyos. Yung tahanan mo galing sa Diyos. Yung mga mahal sa buhay mo galing sa Diyos. Yung mga blessing mo na mga material na bagay, galing sa Diyos. Lalo ngayon, di ba, usong-uso ang corruption, naririnig natin. Maraming mayayaman, pero maraming naaapakan. Pero pag ang mga nasa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, you know that everything you have is from God. I call that walking on water. I call that blessings of God. Amen? Sarap siguro ng pakiramdam po ni Peter, no? Nung siya'y naglalakad doon sa ibabaw ng tubig. Uy, hindi na ako lumulubog. Bakit? Hawak niya ang Panginoon eh. Amen? Hindi na ako lumulubog. Bakit? Nakatuon na yung tingin niya sa Panginoon eh. I remember when I was still traveling doon sa, ewan ko kung na-share ko na sa inyo sa mga nakaraang punta ko dito. Meron kami in-start na mission work doon sa Calayan Group of Islands. That is, mga banda doon pa ng Babuyan Island. Na doon sa island na yon ng Pilipinas, maririnig mo na ang mga tilaok ng manok. Doon sa island na yan, ang mga nakatira, mga Ilocano. That's why I enjoy going there, kasi pag nag-preach ako, Ilocano talaga. Bawal magtagalog. Kasi Ilocano po ako eh. Ano? Punta kami doon. Nung unang punta po namin doon, sabi sa akin nung missionary namin na taga doon, 2 lang kami. Sabi niya, ano lang ito, pastor? Parang ano lang ito, parang palanggana lang na matining, hindi ito maalon. Ganun ba? No? So bumiyahe kami ng 12 hours from Manila to Claveria, Cagayan. And then from Claveria to that island, sasakay kami ng bangka na meron lang katig, dadaan kami sa open sea ng 5 oras. No? Darating ka sa isang punto na wala ka nang makikitang isla. Na pag tinanaw mong ganyan, pag lumubog itong bangkang ito, wala na. Hanggang history na lang kami. Nung nandun kami, yung unang biyahe namin, sa point na yun, mga kapatid, biglang lumakas ang alon. Siyempre, nangangamba na ako.
Pagkatapos, sabi nung nagtitimon ng bangka, hindi barko bangka kasi ang karga lang nung bangka na yon dapat 30. Ang laman nung araw na yon 50. Meron pang semento, meron pang bakal. Yan yung mga sakay namin papunta doon. Meron pang mga feeds na mga hayop. Ang sabi sa amin nung nagtitimon, isuot nyo na yung mga seatbelt nyo. Kinuha na ng mga kapwa ko pasahero yung mga seatbelt, sukat niya ganyan, talagang sakto, nag-stop yung kanilang Nakuha ko yung natirang life vest, life vest. Pagsuot ko ng life vest, when I was putting it on, mga kapatid, hindi kasya. Sabi ko, mamamatay ako nito. So inalis kong ganyan, and then tumingin ako sa paligid. May nakita akong galon, yung mga kulay blue, yung lagayan ng mga gasolina. Sabi ko, pag lumubog itong bangkang ito, tatakmain ko yung blue na yan, yayakapin ko yan kahit anong mangyari. Pero maya-maya, natuon yung pansin ko doon sa nagtitimon ng bangka. Nakafocus lang siyang ganyan. Tapos, ginadirect niya yung bangka. Alam niyo, ginawa ko, tumingin ako sa kanya, hindi ako ganyan. Dito ako titingin. Hindi na ako titingin sa alon, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, pag itong taong ito nataranta, matataranta na rin ako. Pero cool lang, talagang nakatingin ako sa kanya, mga kapatid. Sabi ko, that's what we need to do when it comes to our relationship with the Lord. Amen? Troubles will come. Storms of this life will come, mga kapatid. Fix your eyes on the Lord and you will experience walking on water. Amen? Be faithful in what the Lord wants you to do, mga kapatid, and you will experience His blessings. You will experience things you have never imagined before that you can do or you can accomplish, because that's the blessing that God wants to give to you and to me, mga kapatid. He wants us to experience those things na noong mga panahon na yun, pangarap lang natin. Amen? Sabi sa akin kanina, hanggang alas 4 daw, pero last point na tayo, matatapos na ako. Para ma-invite niyo ulit ako. Amen? I have a question for you today. Are you singing? Cry out to God. And He will lift you up. And you will walk together on water. Amen? Pumunta doon. Papasok dun sa bangka. I want you to know that we cannot face this life alone. We need God. We need our Savior. Amen? Number 3. Ito na, si Peter. Umabot yung baterya ko. No? Si Peter ay nakita na niya yung kapangyarihan ng Panginoon and spent the rest of his life following the Lord. How many years that he sat down and listened to the teachings of the Lord? 3 years. Tama ho? And then after this, yun lang nakakalungkot, after this event, doon nangyari nung nagtanong sa kanya, hindi ba isa ka sa kanila? Hindi ko kilala yan. No? Sometimes it still happens. Kahit na ang dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, alam mo, nakukuha pa nating talikuran ng ating pong Panginoon. Ang dami ng mga blessings, ang dami ng manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon, ang dami pa ring tao ang nakukuhang umalis sa kalooban ng Panginoon. Pero you know what? The Lord is long-suffering. Amen? Diyan sa John chapter 21. John chapter 21. Ito yung time na to, nag-resurrect na ang Panginoon. Pero si Peter, sabi niya, diyan sa kanyang mga kasama, sa 21 verse number 3, Simon Peter saith unto them, I go fishing. And they say unto him, sama kami sa iyo.
And they went forth and entered into a ship, and immediately that night they caught nothing. Remember their first encounter? They have toiled all the night, and they have taken nothing. Now here comes Peter, called by the Lord, amen? Given an assignment by God, by the Lord Himself, mga kapatid, the Lord Jesus Christ being God, follow me, and I will make you fishers of men. And here comes Peter. He wanted to go back to his old life. Amen? Sabi niya kay Tomas, sino ba si Tomas? The doubter. Sabi niya ganyan kay Tomas, mangingisda ko. Sinabihan niya si Nathaniel. Sino si Nathaniel? Of Cana in Galilee. Nazaret? Meron bang mabuting lalabas sa Nazaret? Nagduda siya. Nagdududa pa siya kung meron bang magandang lalabas sa Nazaret. Pagkatapos, si James and John. Sinama pa nila. Itong si James and John, alam mo, pag nag-backslide ka, marami kang may sasama eh. Ang may sasama mo, yung doubter. Ang may sasama mo, yung negative thinker. Ang may sasama mo, yung si James and John, mga yan eh. Mga gusto nila, one on the left and one on the right. Diba? Panginoon pagdating mo sa langit ako yung nasa kaliwa tapos itong utol ko yung nasa kanan. They wanted position. No? And ano ang pinakita ng Panginoon dyan? Pag wala talaga ang Panginoon, wala talaga mangyayari sa buhay natin. I'd like to admit something to you. There was a time in my life that I wanted to turn my back away from my calling. Nakalimutan ko na kung anong taon yon. Tapos na yung homiletics klase namin nila Pastor Conway noong mga panahon na yun. And then, sabi ko, magtatrabaho na lang muna ako. Sabi yung ganyan. So pumunta ako sa isang kumpanya, nag-exam ako, mataas yung grade ko. Kasi ayoko na ayoko na mag-Bible school, ayoko na mag-full-time sa church, gusto ko na lang mamuhay ng kung ano yung kaya ko ba. Sabi ko, tingin ko, kaya ko naman eh. So, tanggap ako sa, yung sa exam, pasado ako. Dumaan ako sa initial interview, pasado ako. And then final interview sa manager na nung kumpanya. Sabi sa akin nung manager ng kumpanya, Sir, taas ng grade mo, Ganda ng mga, mo. Pero yung mga experiences mo, sabi niya ganyan, puro sa simbahan, Alam mo, sabi sa akin nung manager, ang advice ko sa'yo, bumalik ka na lang sa simbahan mo. Doon ka na lang mag-work. Alam mo, para akong binuhusan ng tubig. Gusto kong hanapin yung manager na yon at magpasalamat sa kanya na ginamit siya ng Diyos para sabihan ako, bumalik ka sa Diyos. And if you are in that situation this afternoon, mga kapatid, that you are planning to get away from the will of God, I want to tell you, nothing will happen if you are away from the will of God. Get back to God. Amen? And kung wala ka naman sa sitwasyon na yan, and time will come that you're going to face that predicament, mga kapatid, that you will choose between obeying God and turning away, please stay in the will of God. Amen? So here, mga kapatid, when the Lord Jesus Christ came back to the life of Peter, one more time, hindi na lumakad ang Panginoon sa papunta sa dagat. Andun siya sa pampang. Ang sabi ng Panginoon doon sa mga pagod na nangisda magdamag. Sabi ng ganyan, mga bata, may pagkain ba kayo dyan? Anong sagot ng mga apostles? Wala. No. And then sabi ni John, the beloved, it is the Lord. Nung ma-realize ni Peter that it was the Lord, he girt his fisherman's coat because he was naked. Pagka sinabing naked nung araw,
tanggal yung kanilang outer garment at meron silang inner garment na puti. Para sa kanila, nakedness na yon. Sinuot niya yan, and then he cast himself into the sea and he swam towards the Lord, mga kapatid. And then the Lord asked him 3 times. The same times when he denied the Lord thrice. Kinapatan ng Panginoon. Kumuha ang Panginoon ng isda, dumating sila doon, meron ng mga nakasalang na isda. Walang kasing sarap ang bagong huli ng isda na inihaw doon sa pampang. Lalo kung iihawin mo yung tuna, no? Ang sarap noon, ano? Kumuha ang Panginoon ng isda, ang sabi niya, Peter, mas mahal mo ako kaysa dito. Lovest thou me more than this? Panginoon, alam mo naman, mahal na mahal kita. And second time, kumuhuli ang Panginoon, mas mahal mo ako kaysa dito. Lord, alam mo kung gaano kita mahal. And then the third time, because the Lord wanted to hear from Peter how much Peter loves him. And from that point on, mga kapatid, the third time beside the sea, this time, when the Lord walked into the life of Peter, he never turned back. Amen? Kita mo na yung buhay po ni Pedro, mga kapatid. He was used by the Lord. They waited for the coming of the Holy Spirit. In Acts chapter 2, nangyari yan, dumating ang Holy Spirit sa bawat isa sa kanila ng mga mananampalataya. And then, after that, mga kapatid, chapter 2, and then makikita mo doon sa last part ng chapter 2, Peter being filled by the Holy Spirit and being revived from the time that he wanted to walk away from God. And this time, he saw the goodness of God once again. And he walked with the Lord for the rest of his life. Amen? Alam niyo ho, don't let discouragement or problems in life take you away from the joy of serving the Lord. Alam niyo po, nung nag-missionary po ako sa Vietnam, 3 taon, 2011 hanggang 2014. Yung mga panahon na yon, naranasan namin mag-asawa na yung support namin, kung hindi kulang, halos eksakto sa pangangailangan namin. Meron ng point sa buhay namin sa Vietnam noon na pagpasok ng support namin, eksakto lang pambayad ng bahay namin. Tapos, mas madalas, ang budget namin for 1 month sa pagkain, sa maniwala kayo sa hindi, $100 per month. Ang palitan pa ng dollar noon, ng mga panahon na yon, ay 4,000. So, i-divide namin yan sa 4 na linggo. Magkano ang budget namin sa 1 linggo? 1,000. Pag pera sa Vietnam, medyo mayaman kami. Kasi ang budget namin kada 1 linggo, $250,000. O saan ka pa? 'Di ba? Ang budget mo ng pagkain kada linggo doon sa Vietnam, $250,000. Pagpunta mo naman doon sa palengke, ang bibilin mo, 100,000, 50,000, gano'n yung mga parang play money lang yung mga pera doon. Kaya madalas namin mabili noon, itlog. Yan ang number 1 na hindi dapat mawala sa ref namin. Itlog, talong, at saka kamote. Yan yung 3 na yan. Yung itlog, iba-ibang luto ng itlog. Merong nilagang itlog. I'm telling you, this is a true story, mga kapatid. Merong scrambled egg, merong sunny side up. Sabi ng misis ko, subukan naman natin yung poached egg. Marunong ka mag-poached egg? Pinasasaya na lang namin yung buhay namin. Yung talong naman, minsan prito, pag walang mantika, ibabaw mo lang sa kanin, okay na. Di ba? Yung kamote, ganun din. Pagka medyo meron kaming konting blessing, bibili ako ng chicken nuggets. Na yung chicken nuggets na yan, hahatiin namin sa buong 1 linggo. Kada magluluto kami, 4 na strip. Tigda 2 kami. Ayan hating kapatid tayo 1 for you, 1 for me. Matawa na lang kami, mga kapatid. So I came home to Manila.
doon sa Makati para pagpastoran yung church namin. Very loving church. Doon ko naranasan yung buhay ng isang pastor na wala na akong hihingin pa. Binibigay ng church lahat ng pangailangan namin. They provided me a vehicle, insurance, house, pag-aaral ng mga anak ko. Kaya yung allowance ko sa church, hindi ko na kinukuha sapagkat yung binibigay ng mga member sa amin, sobra-sobra pa. May magbigay ng special offering, may magbigay ng pagkain, sobra pa sa amin sa buong isang linggo. And then, nung nakita ko na naman ng Thailand, nag-isip ako, gusto na naman akong papuntahin ng Panginoon dito. So I talked to my wife. Sabi ko, the Lord is calling me back to the mission field. Sama ka? Sabi ko sa misis ko. Sabi niya, oh naman. So that was October of 2019. December, nag-resign na ako. Ang ibinabalik ng kaaway sa isip namin, baka magutom ka na naman doon. Baka ganito na naman yung mangyari, yung ano. Pero alam mo, ang tinignan ko mga kapatid, hindi yung nagkulang kami. Alam niyo po ang tinignan ko doon, na nung panahon na wala ng pag-asa, nandyan ang kamay ng Panginoon. Exciting kaya pag ikaw ay namumuhay na doon sa biyaya ng Panginoon, you are living by faith mga kapatid. No, tingnan niyo naman, mukha ba akong pinabayaan ng Diyos? Hindi, mukha lang pinabayaan sa kusina. Ganito na talaga ako mga kapatid. But what I'm trying to say is this mga kapatid, no? Don't fear in obeying the will of the Lord mga kapatid. Amen? The Lord has never been away. Tayo yung lumalayo sa Panginoon. Amen? Please don't exchange your relationship, your enjoyment in coming together and worshiping the Lord with the material things of this world. Because what we do in the church, mga kapatid, is a prelude of what we're going to do in heaven someday. I like what you're doing here. Pagbukas ng pananambahan, ilang kanta agad yan yung inyong kinanta? Sabi ko, 4, this is a foretaste of heaven. Pagdating sa langit, mga kapatid, non-stop singing ho kaya doon. Amen? Wala. Sa tingin mo, meron pang, break muna tayo, magla-lunch break muna tayo. Wala na. We are just going to enjoy the presence of God. And how can you tell us that you are going to enjoy eternity when you cannot enjoy 2 hours being in the church? Amen? This will be the family that we are going to meet and fellowship with in heaven one day. Kaya kung meron po kayong sasamahan, hindi sasabihin na I go fishing. Samahan nyo yung I go worship the Lord. Ano? Let us go into the house of the Lord. Amen? Kaya naging kondisyon ng Panginoon kay Peter, nung sinabi niya, "Oo naman Panginoon, mahal kita. Feed my sheep. Feed my lamb." Well, it is a question sa mga pastor, actually. Ano? Kaya nga kaming mga pastor, ang aming tungkulin ay pakainin ang mga anak ng Diyos. Amen? Maghanda ng mga salita, ng mga pangangaral ng salita ng Diyos upang sa ganon, mas makilala ng mga anak ng Diyos kung sino po ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? Kung sino ang Diyos na nagumabay sa atin, kung sino ang Diyos na nagpapala sa atin, kung sino ang Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pangailangan, kung sino ang Diyos na nagtatawid sa atin sa landas ng buhay na ating pong tinatahak. Yung Book of Acts, ni-record niya kung ano na yung mga ginawa ni Peter when he realized the calling of the Lord in his life. Just imagine mo, 3,000 souls got saved and baptized and added to the church in one day. Nung nagkaroon kami ng church anniversary ng 40th sa aming simbahan, naranasan ko po yan. Merong 3,000 kaming in-invite, andun kami sa SMX. When I was standing in front of those people that day, sabi ko,
this is the crowd that Peter stood in front. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya ito. Help me. No? Kaya nung nakita po namin ulit, yung sinabi ng Panginoon na, I want you to get out from your comfort zone. Mabilis lang namin sabihin ng aking may bahay na, yes, Lord, sunod kami. Bakit? We have proven the power of God. We are now in the situation of our life that as we walk with the Lord hand in hand, we are walking on water. Ang dami kaming mga ini-enjoy ngayon sa buhay na to na ni sa pangarap sa buhay namin nung araw hindi mangyayari. Look at your life today. Have you been walking on water with the Lord? O naglalakad ka pa lang papunta sa Panginoon, andun ka pa sa pagkakataon na pag nakita mo yung mga malalaking alon sa paligid, lulubog ka pa. No? Why don't you walk beside the Lord and walk on water? Yan po yung tatlong bahagi. Kalimutan natin yung mga naging bahagi ng buhay natin na hindi ka aya-aya. Has the Lord walked in your life yet? Nakakilala na po ba kayo sa Panginoon bilang inyong tagapagligtas? Kung hindi pa, invite Him into your life. Amen? And if you have the Lord Jesus Christ in your life already as your Savior, ito ang gusto niyang pagawa sa iyo. Follow me, and I will make you fishers of men. Amen? And then walk on water with the Lord. Sana hindi nyo na maranasan yung I go fishing. Sana tuloy-tuloy na lang hanggang dumating ang Panginoon. Amen? Yan po yung tatlong bahagi sa buhay ni Pedro na kung saan naranasan niyang lumakad ang Panginoon sa kanyang buhay at naranasan niyang lumakad kasama ng Panginoon. Amen? And the rest is history. They preached the gospel. They became so effective. Amen? Until that church produces a lot of pastors and missionaries through the apostles until the gospel came to us. At cycle po yan. Amen? Cycle po yan. Meron kayong pastor na tinawag ang Panginoon para mamalakayan ng tao. Ngayon, bawat isang anak ng Diyos, yan ang tungkulin po natin na nung naligtas tayo, nais ng Panginoon na tayo rin po ay mamalakaya ng tao kasama ng ating pong Panginoon. Amen? And one day, yung pangarap po ninyo, kanina kausap ko na naman si Brother, pinag-usapan na naman namin yung mga nakwento ni Pastor na vision niya tungkol dito. No? I believe if the Lord will tarry, He will give you that building in this place. Amen? Pangarap lang yan ngayon, pero alam ko isang araw, tutuparin ng Panginoon yan. Amen? Kung itong mga kabataan na ito, they will hang on to the hands of God. Lord, lalakad kami kasama mo. At tutuparin namin yung mga pangarap mo para sa simbahan namin. Amen? Purihin ng Panginoon. Tayo pong natin tumayo, tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa halimbawa sa buhay po ni Apostol Pedro. Nakagaya niya, Panginoon, minsan sa buhay namin, dumating po kayo. Ipinakita mo kung sino po kayo sa amin. At sa araw na yan, Panginoon, naintindihan namin na kami po ay mga makasalanan at kailangan namin ng tagapagligtas. Salamat po sapagkat ang pag-ibig na yan ay bukas para sa aming lahat. At hindi lang pala, Panginoon, natatapos doon. Ang pagkakilala pala namin sa inyo ay nais mo kaming maging mga tagapamalakaya ng mga kaluluwa ng mga tao. And Lord, I pray for Christ Baptist Church. Magmula po kay Pastor Conway, sa kanyang pamilya, sa lahat ng mga member ng church na ito, Panginoon. May they be able to see and experience those things that they are just dreaming about today.
na para bang lalakad sa ibabaw ng tubig sapagkat tinupad niyo, Panginoon, lahat ng kanilang mga pinangarap para sa inyong kapurihan at para sa inyong gawain. Lord, bless them spiritually, bless them materially, so that they can be used by you to build that building that they have been praying for you in this site, O God. And along with that, O God, help them to continue to walk side by side with you, O Lord. That there will be men and women that would surrender their lives and walk together with you and preach the gospel as Christ Baptist Church continue to obey you, Lord, in obeying and worshiping you and glorifying your name. Salamat po, Panginoon. Kausapin niyo po kami patuloy sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, Pastor. Awitin po natin, I surrender all. Nandiyan pa po ba yung ating pianista? Pianist, amen. While we remain standing, at inaawit po natin ang awiting to, ay kausapin natin ang Panginoon, no? Habang tayo umaawit, no? Okay? Let's sing from the heart. First stanza now, already sing. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. That's the piano playing. Habang tayo nakapikit, nakayuko ang ating ulo, tayo ay nagmumuni-muni sa oras na ito. Ano ang bagay na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay na kung lilingunin mo mula nung ikaw ay naligtas hanggang ngayon at ikaw ay naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo na pwede mo ipagpasalamat ngayong oras na ito? Katulad ng naranasan ni Pedro nung siya ay lumakad sa kalooban ng Panginoon, naranasan niya po ang milagro ng Panginoon sa kanyang buhay, pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay, at ang kanyang pananampalataya. Siya ay lumago sa Panginoon. At siya, ang kanyang leadership bilang isang mananampalataya, ginamit siya ng Panginoon sa pag-aakay ng maraming kaluluwa dahilan sa kanyang pagsunod sa Panginoon. At marahil lahat tayo mga minamahal, nakaranas po tayo kung paano ang Diyos nagpala sa ating buhay. Why not na hindi mo siya pasalamatan ngayong hapong ito? Habang ikaw ay nakatayo, dyan sa iyong kinauupuan, nalangin po tayo personally sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Ibalik natin sa kanyang papuri at ibigay natin ang ating mga buhay. Pagkatiwala natin sa Panginoon, one more time, maranasan po natin muli ang milagro ng Panginoon sa taong ito ng 2026. Lalo tayong gamitin ng Panginoon, lalo na sa pag-aakay ng mga kaluluwa. One more time, in the second stanza, let's sing this song. All to Jesus I surrender all. Humbly I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender
dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa mensahe ng iyong mga salita na ipinaabot sa amin sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na kung kami ay susunod lamang sa iyong kalooban at kami ay titingin lamang sa iyo, ang aming buong tiwala ay sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na kung paano si Pedro pinaranas mo ng dakilang himala sa kanyang buhay, gayon din naman po sa amin na yung mga anak, kaya niyong gawin at higit pa ang mga bagay na nilalaman ng aming mga puso, ng aming ninanais, inyo pong ipagkakaloob ang higit na ikabubuti sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang Christ Baptist Church, mula sa aming pastor hanggang sa pinakabatang miyembro ng simbahang ito, amin pong hiling at dalangin. Kami po ay lalo niyo pong hubugin at ang aming mga buhay, Panginoon, ay turuan niyo po kami na lalong magtiwala sa inyo, magpasakop, gawin ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kung saan man kami nagkulang, ano man ang mga bagay na umahila ngayon sa amin pababa, nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami mapagtagumpayan ito at muli kaming makatayo sa tulong mo, Panginoon. Abutin niyo po kami at muli samahan niyo po kami. Huwag kaming mawalay sa iyo. Huwag kaming madaya ng dyablo. Bagkus, ang bawat isa na iyong mga anak, Panginoon, manatili kaming naglilingkod, masumpungan mo, hanggang sa iyong pagbalik, kami ay tapat na maganap ng iyong kalooban. Patawad po, Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkalimot, sa hindi naming pagsunod, sa mga bagay na itinuturo mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, we're not just a hearer, but we're doers of the word na pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po sa simbahang ito na dito po kami lalong inuhubog, tinuturuan, at binibigyan ng encouragement ang bawat isa na kami lalong magsitibay sa pananampalataya. Sa iyo lamang ito ng aming buhay at paglilingkod. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Maraming salamat po. Makakaupo na po ang lahat. Okay po. Tawagin ko po ang sa nating kapatid para tayo pangunahan sa ating offering. Brother Sammy Alulod. Yan. Pinagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen? Amen, Pastor. Salamat po sa encouragement na iyon yung binahagi ngayong hapon. Sir Sammy? Tayo po'y pumikit at yumuko. At Panginoon, pinupuri ka namin sa iyong salita, sa pag-aaral. Ang iyong salita, Panginoon, dalangin namin na makita namin ang kahalagahan ng ehemplo, Panginoon, ng nangyari kay Peter, Panginoon. Yes, Lord. Pagpalain niyo kami, Panginoon, na maging matatag kami. Kung meron mang pagsubok, ay gabayan mo kami at bigyan ng lakas, Panginoon. Amen. Patawarin mo kami, Panginoon, sa anumang kasalanan at pagkukulang namin at nilalapit namin ang aming pagkakaloob. Kayo po magpala, Panginoon, ang mga pagbibigay patuloy niyong pagpalain. At kayo hindi naman ang hindi, Panginoon, kayo po manguna na kami magkaroon pang pagkakataon. Sa pamagitan nito ay purihin ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, namin tapagligtas. Amen. Keep walking with the Lord. Ayan. Ayan. Let's sing this song. Keep walking with the Lord. Amen. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Come on, sing on. The Lord, you're the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Second verse now. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed
walking in the goodness of the Lord. Amen. Come on. Lift the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen. Keep walking with the Lord. Amen. At thank you po, Pastor Ricky Mabasa, sa salita ng Diyos muli na yung ibinahagi sa amin ngayong hapon. At tunay nga po na pagpapala, no, ang salita ng Diyos at kung paano ang Panginoon gumagawa sa mga taong nagsuko ng kanilang buhay, no? Kaya tayo man po, no, na-challenge ngayong hapong ito ng salita ng Diyos, huwag kang matakot, no? Ano man ang ginagawa mo ngayon, lalong pagbutihan, no? At gawin mo sa Panginoon, ang Diyos ang bahalang magpapala sa iyo. Amen? Announcement, Brother Cedric, another song, second offering. Ayan. So, naniniwala po ba kayo na God bless the giver? Amen? Ayan. So, yamang tayo po ay pinagpala muli ng salita ng Diyos, no? Tayo po ay maging channel of blessing din naman po. Maging, sila po ay babalik na rin nitong week po, Pastor. Tama po ba? O next week? Pabaon po natin yan, no? Kala Pastor, no? Para mayroon po siyang pangkape-kape sa daan. At mayroon silang mababaon po pag uwi nila, no? So, any amount, basta yan po ay galing sa puso, no? Sa mga nasa online po, no? Pwede nyo pong ipadala kay Sir Eli sa kanyang GCash. Sabihin nyo lang po, ito kay Pastor Ricky Mabasa, no? Missionary to Thailand. Tama po. At yan po, no? If you want to be a blessing, share your blessing. Amen. Amen. Another announcement, tawagin ko po si Brother Cedric. Ayan, paki-on na lang po yung mic, kulay blue. Ayan. Yung naging travel po natin doon, naging beneficial po yung mga kasama po natin, lalo po si Pastor Randy ng Legazpi. So ngayon po, kung ang lagi nyo po naririnig sa amin doon ay halos wala talagang churches and mga pastors. Kasi 3 lang po ang aming na-meet po noon. Ngayon po ay marami po kaming nakilala. Marami pong lumabas, marami pong nagbigay ng kanilang panahon po upang kami po ay tagpuin at para mai-present po natin. Actually, meron nga po doon ay nagtatampo bakit hindi po namin sila na-imbita nung unang punta namin. So kami naman po syempre ay talagang humingi ng patawad dahil hindi po namin alam na may mga churches pa pong iba bukod po dun sa una po naming mga na-meet. So ito po ay naging nakausap po natin through Pastor Randy dahil po sa kanilang ministry po doon. Ngayon po, from 3 pastors na amin nakausap, naging 8 or 9 na po. And meron pa pong mga 2 or 3 na hindi namin nakita dahil po sila po ay hindi talaga available. Pero sila po ay may idea na po sa ating gagawin sa Catanduanes.
So umalis po kami. So ito po ay maging report lang po, mabilis lang po kasi mamaya gusto po kayong i-meet ng ating mga coordinators per team. So please give time po after the service. Ang aming naging pagbiyahe ay yung normal na takbo lamang po. Kumbaga parang kung ano po ang magiging takbo natin sa mismong April. Umalis po kami ng 4 p.m. po dito. Dumating po kami doon ng, 4:30. Dumating po kami ng 5:30 a.m. So that's 12 hours na travel, 1 hour po na dinner at mga pahinga po. Pagdating po doon, sinubukan po namin yung Tabaco to Virac na biyahe ng barko po. Hindi po kami nag-San Andres. Kaya naman po, kayang-kaya po. Yung sasakyan ko po ay mababa lang, parang sedan lang po yun sa baba. Nakarating naman po ng ligtas din po doon at buo. Pagdating po doon, bukod po sa pag-meet po natin sa mga pastors po ng Catanduanes, kami rin po ay second round po ng pakikipag-usap sa mga mayors po doon. Kasi meron pa rin po talaga na mga bayan na wala po tayong churches or missions na nandoon. So, this time talaga pong iba po ang ating harapin. May mga lugar po tayo na ang kapartner po talaga natin ay yung mga LGU po doon. So, present naman po natin ngayon, clear na rin po sa kanila yung mga schedule kung kailan po gagawin ang medical and dental sa kanilang bayan. At the same time na meron pong may iwan pong mga delegates for the whole week para naman po doon sa mga mag-saturate at mag-soul winning and evangelistic night per night. Ayun po. So, yun, clear na po sa kanila yun. Simula po ngayon, sa mga upcoming weeks, tuloy-tuloy na po ang pakikipag-coordinate po natin sa kanila para sa mga kakailanganin po natin na tulong po from the LGU. Bukod po doon, dahil nga po na-experience na po namin yung biyahe po talaga ng gabi, kami po ay naghanda at ipe-present naman po sa inyo mamaya po yun ng mga option po kung paano po tayo pupunta po doon, lalo na po sa mga naka-by land. So ngayon po, kailangan na po namin talaga malaman kung sino po ang mga magdadala po ng kanilang mga sasakyan, sino po ang makikisakay, sino po ang mga magko-commute ng by land, and sino rin po yung mga magko-commute by plane. So please let us know po para mas maging maayos po ang ating paghahanda po para sa pag-travel natin doon po. Yun naman po ang pinaka-report namin, talagang naging mabuti ang Panginoon po sa atin doon sa pagpunta po natin doon kasi before kami pumunta, maraming baha, maraming landslide. As in, nandun na po kami, maraming saradong daanan. Pero nung kinaumagahan na talagang tatravel na kami, cleared na po. Tapos, pagka-uwi namin, si Sir Mark, tama po, wala pa po hanggang ngayon, no? Kasi po, marami po na-cancel na biyahe. So, hindi pa rin siya makauwi. So, kung kami rin po ay medyo natagalan, ganun din po mangyayari. So, yun. Maraming salamat po sa inyo, sa mga suporta po na natanggap po namin. So, babalik po tayo doon sa March. Kasama na po si Pastor Conway para naman po i-meet po yung mga pastors pa po doon. And, yun, para makita po nila. At saka nung iba po nating mga partners po from other churches. So please pray, and kung may kakilala po kayo na hindi po namin nami-meet po doon, please let us know para po, lalo na po, kasi may mga ibang simbahan na nagpaplano pa lang po na magsimula ng gawain sa Catanduanes. So this will be beneficial for them din po, dahil po itong mga missionary na isa-send out po nila doon, sila naman po ang makikinabang din po in the future po doon sa ating mga masusolwinan. So, sila na po ang aani po noon. So, yun. Maraming salamat po muli. Okay na po, Sir Benji. Amen. Palapakan po natin ating mga kapatid na nag-effort para gawin po itong mga pagpapauna na
magbisita po doon at kausapin yung mga ating mga matataas na nanunungkulan. At salamat po sa pag-iingat ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. At safe na karating. Amen. Tayo magsitayong lahat, no? At ano yung announcement? Ayan, YP Fellowship, no? Mayroon po kayong fellowship dito po sa auditorium. Okay. Isa pang pong awitin. Awitin po natin yung To God be the glory, great things He hath done. Amen. First and last stanza. Let's sing the song. First verse now. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yield with His life and atonement for sin, and open the life gate. Amen. Go in, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. Oh, perfect redemption, Amen. Blood to every believer's the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. May I call on Brother Joash to close us in our PM service this afternoon. Let's pray. Lord, marami po Lord salamat sa hapong ito na pinagkalob niyo po Lord sa amin. Salamat po Lord sa pag-alalay sa amin. Tuwing paglapit namin sa inyo, hindi niyo kami pinapabayaan. Salamat po Lord ay Pastor Ricky na naging biyaya po Lord sa amin ngayong hapon. Lapit po Lord namin sa inyo ang mga pinaplano para sa Katanduanes. Kayo po provide ng mga pangailangan, wisdom, financial, lahat po ng pangailangan. Kayo po Lord ang mag-provide. At ingatan niyo bawat isa, nilapit po Lord namin lahat ng kapatiran na may karamdaman. Kayo po Lord ang magbigay ng kagalingan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po. At ingat po tayo lagi. At purihin ng Panginoon. Tapos na po ang ating panambahan. Kamayan po natin ang ating preacher this afternoon. At shake hand with one another also. Amen. God bless po.